Hello mga ka-trade! Welcome po ulit sa ating panibagong trading series ng Forex Weekly Outlook. Actually, nandito ako ngayon sa LU or dito sa La Union. Magre-recharge muna tayo sa Nature para pagdating ng Monday, mas clear ang mind natin at mas malinaw na makakita tayo ng mga magagandang setup. Kaya kung ready ka na, let's go! So, dito sa ating economic calendar, dito sa myfxbook.com, so nakaschedule by Monday. Ito guys, kung mapapansin nyo, during Asian session, halos walang high impact news. Pero pagdating ng New York session, dito sa mga Canadian dollar na currency pair, ito meron ditong CPI. So, expect natin na paano meron talaga yan na volatile yung market. So, Tuesday, ito dito lang din sa may New York session ng 10:15 ng gabi. And then Wednesday, dito sa Asian session, ito yung mga Australian dollar. And then meron ditong JPY, naka-medium. Then ito guys, so Australian dollar, meron din CPI. So Monday, merong CPI dito sa Canadian. Pagdating ng Wednesday, meron ding CPI dito sa Australian dollar. So yung mga currency pairs against Australian dollar, expect ka na yan na may mga biglang pitik yan. Pagdating ko ng New York session, so start ng high impact news 10 p.m. Ito guys, so ayan yung mga naka-red. And then Thursday, during Asian session, meron ulit high impact news dito sa may Australian dollar. Ito, 9:30 a.m. Pagdating ng London, wala. Pero pagdating ng New York, ito sunod-sunod. So yan guys, so 8:30 ng gabi. So expect natin yan na bullish si market. Siguro possible na mag-retrace back yan para i-mitigate yung mga areas katulad ng demand na hindi niya pa na fully mitigated. Okay, then Friday, show more. So wala rin sa Asian and London session, pero dito sa New York, 8:30 ng gabi, merong high impact news. So guys, yun yung mga nakaschedule natin this coming week. So double check din natin yan para aware tayo kung ano yung mga oras at araw na merong high impact news sa market. So punta tayo ngayon sa my DXY. So ayun, actually dito marami-rami tayong magagandang setups na nakuha last week. Pero last Friday kahapon, may sablay lang akong mga trade setup na nilabag ko yung rules ko na instead nag-take lang ako ng mga 1 to 2 trades. Ayun, sobrang confident, nag-overtrade ako. Kaya syempre, pag overtrading, hindi natin control yung market, may mga consequences yan. At alam mo na yon. Diba? So sa daily, eto nakakuha ko dito ng magandang entry and then nagbigay ako ng signal sa community natin. So titignan natin sa daily time frame, bullish yung market. Nandito pa lang yun eh. Okay, and then nag-retrace back. Tapos nagkaroon ng FOMC and Fed interest rate last Thursday, 2 a.m. At in-expect ko na mag-bullish lalo si DXY kasi last month, yung Fed interest rate natin 3.75%. And then last Thursday, ganun pa rin, walang pagbabago. So, mostly ng data about Fed interest rate, halos walang changes. Kadalasan na lalong lumalakas si US dollar. Alright, so sa daily time frame guys, kung mapapansin mo, meron ditong dalawang fair value gap. Ayan, meron pa ditong fair value gap. And possible na itong mga fair value gaps na to, i-liquidate to ni market starting Monday. So, syempre, ulitin ko, hindi natin control ang market. So, yung mga fair value gap na yan sa daily time frame, additional confluences lang yan. So, pwede niyang i-mitigate to and then, posible niya rin i-mitigate to. Kasi, ito pa yung mga areas na hindi niya pa na babalikan. So, ito, nagkaroon dito ng break of structure. Ito, additional break of structure, break of structure. So, ito guys, kung mapapansin nyo, sunod-sunod yung daily break of structure natin. Kapag nakakita tayo ng ganitong klaseng market conditions or market structure na mayroong tuloy-tuloy na break of structure, it's an indication na yung market tuloy-tuloy yung pagiging bullish or possible na tuloy-tuloy din maging bearish. Okay, so every time na nagkakaroon ng break of structure. So katulad nito, nagkaroon ng break of structure pero itong swing low na to,
hindi na break ng previous na higher low na to or swing low na to. So, tinawag nating higher low to kasi mas mababa or mas mataas siya do sa previous na higher low. Okay, so for our time frame, so delete lang natin itong ating mga brushes. Ayan. So, ito guys, expect natin by Monday na possible mag-retrace back siya dito sa unang POI natin na daily fair value gap or posibleng bumalik siya dito kasi may demand area din dito na hindi niya na-mitigate. So, mayroong ng demand area and mayroon pang daily fair value gap. So, kung mag-retrace back na siya by Monday dito sa DXY, so syempre expect natin yung mga major pairs against US dollar, magre-retrace back niyan sa pagiging bullish. Kasi last week, puro pababa yung market. So yan yung analysis natin dito kay DXY. Punta naman tayo kay Goldie. So ito guys, last week, meron tayong magandang A+ setup na nakuha dito. And then dito sa area na to, meron din tayo nakuha mga entries dito. 1, 2, and 3. Okay, so isa sa community member natin, nag-chat, ayan, screenshot, pa-check siya ng setup, so nag-reply lang ako ng A+. Kapag sinabing A+, guys, dito sa community natin or dito sa one-on-one mentorship program natin, yung A+ na yon, kompleto yung confluences nun. So, nandun yung bias, nandun yung setup, nandun yung confirmations, nandun yung risk management, nandun yung Fibonacci retracement tool. Kapag kumpleto lahat yon, pasok sa banga yung setup natin. Ang tawag po namin dito sa community is A+ setup. So, dito, kung titignan natin sa daily time frame, bearish yung market. So, na-break niya na itong previous na swing low na yan and possible na i-break niya rin to and i-break niya rin to. Kasi tingnan nyo guys, so very bearish yung market. So, for our, if ever na bumalik yung market dito sa may supply zone na to, ayan, possible na mag-take tayo dyan ng sell position. So, i-alert natin yan. So, pag bumalik siya dito sa area na yan, titake tayo dyan ng sell position and then target profit natin, number 1 and number 2. Kung titignan natin sa daily time frame, wala pa siyang indication na magbabago siya ng momentum. So, kung ano yung trend, sabay lang natin and then if ever man na magbago siya ng direction, antay lang tayo ng additional confirmation, saka ulit tayo papasok. Right? So, yan yung analysis natin dito kay gold. Punta naman tayo kay Bitcoin. So, sa daily time frame, bearish din yung market. Kung titignan natin sa monthly, eto, nandito na siya ngayon sa may demand area. So, possible na ilang buwan yan, maglalaro-laro siya dyan sa demand na yan. Mag-create siya ng napakaraming liquidity bago siya pumunta doon sa area kung ano yung gusto ng mga liquidity provider natin. Kung dyan ba, mag-start na mag-bullish ulit or tuloy-tuloy siya mag-bearish para i-liquidate tong swing low na to, itong mga fair value gap na yan, ayan, or itong swing low na to. Sa daily time frame, bearish yung market. Bearish yung market. So ito, may mga fair value gap dito. Ayan. Alright. And then, meron din dito fair value gap na na-mitigate niya na. So, ngayon guys, kung titignan natin dito sa area na to, nag-retrace back lang siya. And then, nag-continuous ulit siya sa pagiging bearish. So, ito, may mga fair value gap dito sa area na to na hindi pa niya na-mitigate. Ito. Alright. So, meron ditong fair value gap. Halos 50% lang yung mitigation niya. Tingnan natin sa 4 hour. Sa 4 hour, hindi ko pala na-close yung ating watch list. So, meron ditong supply. Ayan. So, by Monday, if ever na bumalik yung market dito sa may supply na to, mag-aabang ako dyan ng sell confirmation. And then, pag nagbigay siya ng sell confirmation, magtitake tayo dyan ng sell or short position. Tapos, yung target profit natin, ito. And then, ito. Pero, if ever naman na ma-break ni market itong area na to, so, it's an indication na nagbabago na siya ng market momentum. Pero sa daily time frame, bearish yung market. Take note guys, kung ano yung momentum sa mga higher time frame natin, halimbawa bullish, so hanapin lang natin ng mga entry setup is
puro long position or buy position. Pag bearish naman, puro sell or short position. So far, ito yung analysis natin dito kay Bitcoin. So mag-aabang tayo dito ng confirmation starting Monday. If ever magbigay siya dyan, mag-take tayo ng sell or short position. Alright? So yan yung analysis natin dito kay BTC. Punta naman tayo kay Euro USD. So Euro USD sa daily time frame, actually madami-dami tayong magandang setups na nakuha dito. So ito guys, simple lang naman. Supply and demand. Ito yung fair value gap. Tapos nandito yung supply. Diba sa supply and demand natin ng strategy, kapag yung market nagkaroon ng big move pababa, so expect natin na magre-retrace back yan. Pag nag-retrace back siya, kung saan siya nag-start, magkaroon ng big move, it's either sa supply or sa demand or dun sa order block, dun tayo mag-aabang ng confirmation. At kapag nagbigay ng confirmation, saka lang tayo magte-take ng positions. Dito sa Euro USD, actually hindi ako nagbigay ng signal. Doon sa JBP USD, doon ako nagbigay ng signal at may mga ilang student tayo na naka-take profit. So, ito, bumalik siya dito. Nag-take ako dyan ng sell position in target profit ko nandito sa area na to. Kasi diba, diniscuss ko to sa previous natin na Forex Weekly Outlook. Ito yung dalawang swing low na to, itong equal lows na to na liquidity na possible i-liquidate yung market, which is nangyari. So sa daily time frame, bearish yung market. Meron din dito fair value gap. So expect natin yan guys. Diba doon sa DXY natin, expect natin na possible mag-retrace back siya doon sa mga fair value gap na yon. And dito din. So may fair value gap dito. So possible na bumalik siya dyan. And then mag-abang tayo dyan ng sell confirmation. And ito yung titake profit natin. Alright. So, yan yung analysis natin dito kay Euro USD. Punta naman tayo kay JBP USD. Sa JBP USD, ito, nakailang setup din akong nakuha dito. Zoom in natin. Zoom in. Ayan. So, dito ako nakapagbigay ng magandang sell position or sell signal. So ito may fair value gap, tapos diniscuss ko rin to sa previous natin na Forex Weekly Outlook na ito yung liquidity na possible na i-liquidate ng market, which is nangyari. So dito tayo na bigay ng signal, so bumalik siya dito sa may supply. Pagbalik niya dito, nagbigay siya ng magandang confirmation dyan. And sabi ko nga, mayroong news. Pero guys, kapag may high impact news, lalong-lalo naman, kompleto naman yung confluences mo at na-master mo naman itong A+ system or yung strategy na ginagamit mo, pwede nyo po sabayan yung setup na yan. Alright? Pero piling-pili lang syempre kasi high impact news yan. So ito, dito ako nag-take profit. Alright? So nasa 1:2 lang din. Okay? So sa ngayon, analysis natin, daily time frame. Alright, so meron ditong fair value gap. So yan yung mga point of interest natin na possible balikan ng market yan. Pag bumalik siya dito, nagbigay ng confirmation, take tayo dyan. If ever na mag-fail yan, antay ulit tayo dito. Right? And then take tayo ng position dyan and take profit natin tong swing lows na to. So yan yung analysis natin dito kay Great Britain Pound against US Dollar. So, punta naman tayo sa last pair natin, itong AUD USD. So, ayan. Daily time frame, bearish yung market. Meron ditong fair value gap. Tinap lang to ng move na to. Ayan. So, sa lower time frame, may mga liquidity grab dyan. And then, ito, meron ditong maliit na supply. Pag sinabing supply and demand, guys, kung saan nag-start yung move, okay, halimbawa, supply katulad nito. So, itong candlesticks na green na to, kapag pumunta ka sa lower time frame for hour, 1 hour, or mas maliliit pa, may group of candlesticks dito. So, nangyayari yung mga big move na yan. Pag nag-accumulate na siya, nagkakaroon ng manipulation. Ang manipulation, doon tinitake ni liquidity provider or ng market, yung mga stop loss ng mga sellers, stop loss ng mga buyers, and then, after na makuha niya yung mga liquidity na yun, dahil sa manipulation, unti-unti siya magre-retrace back kung saan siya nag-start, and doon na magsisimula rin yung distribution. So, yan yung mga kadalasang galaw ng market, lalong-lalo yung mga
whales or mga sharks, yung mga liquidity provider natin. AMD, accumulation, manipulation, and distribution. Alright, so sa daily time frame, so dito sa daily time frame, na wala ditong fair value gap. So meron dito, possible din na, di ba may mga high impact news to sa economic calendar natin during Asian session. So possible na balikan niya yan. Pag bumalik siya dyan, abang tayo dyan ng sell position para liquidate itong area na to. And dito, nagkaroon dito ng demand. Pag bumaba yung market dyan next week or next week, dito possible na mag-abang rin tayo ng buy confirmation dito kasi nagkaroon dito ng break of structures. Nagkaroon dito ng displacement, nag-retrace back sa demand, and titignan natin kung ano pa yung ibibigay na confirmation. Alright, so yan yung analysis natin guys dito sa last pair natin, itong Australian dollar. So sana marami kayong nakuwang ideas or confluences na makakatulong sa strategy nyo. And then kung may questions ka or comment, pwede po kayong mag-iwan dyan sa comment section, and sa next na video natin, pag-uusapan natin. Right, so yan yung analysis natin sa mga currency pairs na to. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe and i-click nyo na rin po yung notification bell icon na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos natin. Congrats guys, sa ngayon nasa 400 plus na yung subscriber natin. Organic yan ha. Thank you dahil sa support na binigay nyo. So possible na this year, end of this year or next year, may hit na natin yung libo-libong subscriber para at least matikman din natin yung silver button or yung gold button ni YouTube. So yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!